And girl, lahat sila may mga sariling ring light, like nakinang sila. Get ready with me while I talk about my South Korea trip. Wala pang 1 week simula na nakauwi ako galing Korea, kaya grabe yung sepang sa nararamdaman ko. Like imagine I stayed there for 8 days and 7 nights. Gusto niyo yun? Parang wala nang balak umuwi. Pero nandun talaga ako because of the Squid Game Season 3. Ayan, thank you so much Netflix Philippines. Dahil dinala nyo na naman ako sa Korea, nakakaloka. Hindi nyo pa po alam, this is my second time in Korea. Nung first time ko was December. Netflix din nagdala sa akin doon. And it's also because of the Squid Game Season 2 naman. Kaya grabe, sobrang fulfillment yung nararamdaman ko and para talaga akong nananaginip pa rin. We actually stayed sa Fairmont Ambassador Seoul, a 5-star hotel, and pagkarating ko doon, meron na agad package from Netflix and you know me, I love freebies and swag kit. Day 0, we had a welcome dinner and ang galing lang kasi hinati kami sa 4 groups and pinag-mix lahat ng mga creators from different countries. So, nakakausap namin sila and I met a lot of creators from Indonesia, Malaysia, USA, and many more. Even yung arrangement namin sa welcome dinner as in mix din talaga. Hindi kami like sa isang grupo, Team Philippines, Team Indonesia. Hindi. Pinag-mix kami. So, ayun, parang nung umuwi ako, naubos yung English ko. Charot. Day 1, we went to 3 different events. Sa part 1, nagpunta kami sa isang malaking playground. Like, malaki talaga. Nagulat kami. And doon sa malaking playground na yun, we played 4 different games. Nandyan yung OX quiz. Is it fall? It's fall. Red light, green light. Pentathlon, wherein we played Dakji. Flying Stone. Gongji. Spinning Top. And Jeggy. And last, we played the round and round. Like, super fun nito. As in, lumabas yung pagiging competitive naming lahat. So that was part 1. The part 2, nandun na yung Squid Game countdown wherein we saw and interacted with the Squid Game cast. I was honestly surprised na hinayaan nila kami makipag-interact and super lapit. Like girl, nahawakan ko yung kamay ni Kang Hanon and Park Kyung. I was shocked. Ang lala. Like, ganun. The part 3 event, it's the final dinner na para bang mga Squid Game players kami. Tapos, we just took some photos, videos, and then went back sa hotel room namin. Day 2, nagpunta kami sa isang fan event wherein nagkaroon ng malawak at mahabang parade ng Squid Game. Tapos, bukod doon, naloka ako kasi ako po ay napiling ma-interview ng Korean media. Okay. In the Philippines! I mean, that was like, you know, just 2 questions. Pero I saw myself sa big screen kasi. So, wow. Core memory malala. Tapos later on, lumabas na yung whole cast ng Squid Game. And girl, lahat sila may mga sariling ring light. Like, nakinang sila. So sad lang kasi wala si Gongyu. Pero kahit ganon, I still enjoyed the event. Day 3, last day na ng Squid Game event. Aww! Nagpunta kami sa isang activation and super fun lang kasi nag-jumping rope kaming Team Philippines. Tapos alam niyo ba, akala ko, eme-eme lang yon, like ganda-gandahan, magpipicture lang kami, magvi-video. Kaya ganun yung outfit ko, tapos hindi ko alam na mapapasabak pala kami sa laro. Pero ayun, as a competitive person, kinaya natin. Fuck! Alam niyo, kahit sobrang init nung nagpunta ako sa Korea, as in nag-enjoy ako. I never thought na mabibigyan ulit ako ng opportunity ni Netflix na ma-experience tong ganitong trip. Kaya super duper thank you po. One of the best brand trips and I will surely remember all the chicas, laughs, and memories with the whole team. Kaya thank you so much Netflix Philippines, and if it wasn't for you all roses, hindi ko naman po ma-experience tong mga to. Kaya maraming salamat din sa inyo. I will just finalize this look and I will be right back. And here is my final look. Thank you so much for finishing the story time. Let's manifest more brand trips and travels very soon para hap. Hooray! Mali. Ano to? Missing person po. Miss, baka naman nakita niyo po itong taong to. Pahinga muna tayo, Talia.
Magpahinga? Bakit ka magpapahinga, kuya? Ayaw mo bang makita yung kapatid mo? Ano? I'm sorry. Nag-aalala ako na what if may ginawa na sa kanya yung mga kidnappers niya? What if habang nagpapahinga ako, sinasaktan siya? What if patay na siya? Alam mo, kuya, kasalanan ko ito eh. Kuya, hindi ako nagyayang magbakasyon. Hindi siya pagduduko. Hindi siya mawawala. Talia! Don't say that. Hanggat hindi natin nakikita yung katawan niya, may pag-asa pang buhay siya. Okay? Trust me. Gusto ko na nga ipatigil to paghanap kay Frankie. Siyempre, mukha akong tanga na naghahanap. Eh ako nga tumidalan kung ba't siya nawala. Wala akong pake kung anong ginawa sa kanya ng mga kidnappers nga. Malamang patay na yun. Ano ka ba? Sigurado ako patay na yun. Binayaran ko sila na malaki. Naghihintay na lang ako ng message nila para mabayaran ko sila ng buo. Talia. Kuya Francis. Okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Okay ka lang ba? Bakit parang namumutla ka dyan? Uuwi na. Hatid na kita. Hindi na. Sigurado ka bang okay ka lang? Okay nga lang eh. Okay. Gusto mo bang kumain muna? Baka kasi napagod ka sa paghahanap kay Frankie. Sige, una na ako. Tatawag ba ako ng polis? Pero wala akong ebidensya. Baka di nila ako paniwalaan. Frankie. Tawag mo ako? Talia. Frankie? Huwag kang lalapit. Ano? Marumi ako. Bakit? Bakit bawal ako lumapit? Yung likod ko, marumi. Kaya, dyan ka lang. Don't tell me. Don't tell me, patay ka na. Nahirapan ka ba? Sakto lang. Pinahirapan ka ba? Pinahirapan? Ng mga kidnappers mo. Frankie, makukuha mo na yung hustisya mo. Pero you need to know the truth. Anong totoo? Si Kuya Francis. Siya yung may dahilan kung bakit ka na-kidnap. Namatay ka. Nawala ka sa akin. Dahil sa kanya. Pupunta akong polis ngayon. Gabayan mo ko, Frankie. Kailangan ko maging matatag para sa'yo, okay? Mahaba yung pinagsamahan namin ni Kuya Francis. Pero, Talia, bakit hindi ako nakidnap? Walang ganun na nangyari. Ano ba sinasabi mo? Huwag mo pagtanggol yung kapatid mo. Kung hindi ka nakidnap, ano? Nagtago ka? Hindi ako nagtago, Talia. Tinago mo ko. Ano? Ikaw ang dahilan kung bakit patay na ako. Kailangan ko ng pera at hindi ako nagpapaalam. Inuutusan kita, Frankie. Magsusugal ka na naman ba, mahal? Ano naman sa'yo? Pinakasalan mo ako, di ba? Eh di magtiis ka sa mga gusto kong gawin. Pinakasalan mo lang ba ako dahil sa pera ko? Ito na naman siya. Answer me, Talia. Hindi pa ba obvious? Dapat ngayon kuya mo yung pakakasalan ko, ikaso bigla kang umamin sa akin eh. Siyempre, nung una nainis ako kasi nasira yung major plan ko eh. Pero na-realize ko na Domingo ko nga rin pala, kaya pinatos na kita. Okay na ba? Kaya pahingi ako ng pera. Ayoko. Magtiis ka dyan. Pahingi na ako, sabi. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw yung nagnanakaw ng pera sa kumpanya ko? Nagbubulag-bulagan lang ako, Talia, kasi mahal kita. Frankie! Nahulog siya sa hagdan. Nahulog ko siya sa hagdan. Hindi yun totoo, Frankie. Walang nangyaring ganon. Nahulog ka sa hagdan. Hindi. Buhay pa dapat ako but you were too scared kaya dinala mo ako sa backyard natin. Naghukay ka ng hindi kalaliman tapos nilibing mo ako ron. Kaya marumi yung likod ko. Pero narinig ko yung kuya mo. May kausap siya sa cellphone niya. Siya yung may kagagawa ng lahat. Narinig ko siya, sabi niya. Nasa utak mo lang yun. Hindi talaga yun yung sinabi ni kuya. Oo, magkasama kami yun ni Talia. Kakabigay lang namin ng mga flyers. Sabi niya kasi dito kami magbigay, kaso konti lang yung mga tao rito. Ngayon,
Hindi siya okay. Yayayain ko muna siya kumain. Naniniwala akong hindi papatay si Bunso. Okay? Buhay pa yon. Buhay na buhay pa yon. Pero nakita kita kinidnap ka sa harap ko. Yun ang pinaniwalaan ng utak mo. Pilit mo kinalimutan kung ano ba talaga yung nangyari. You created this new memories to deceive everyone, Talia. You insisted na nawala ako. Na kinidnap ako. Pinilit mo yung pamilya ko, nagmakaawa ka. Na huwag mo nang ipaalam sa mga pulis sa media na nawawala ako dahil baka may gawin sa akin yung mga kunong kidnappers. Kaya nagbigay muna kayo ng iilang flyers sa hindi mataong lugar pero ang totoo, ginawa mo yan dahil takot ka lang. Dahil baka ikaw yung maging unang suspect sa pagkawala ko dahil hindi naman ako nakita lumabas dito sa bahay. Confess. Now. Para matahimik na tayong lahat. Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang naman ng pera. Gusto ko lang magsugal. Hindi ko sinasadya. Alam ko hindi mo sinasadya pero tulungan mo naman ako makahinga na maluwag para maging payapa na yung buhay ko kasi hirap na ako eh. Kaya please, confess now. Hello? I have a confession to make. I accidentally killed my husband.